Batiin naman natin ang ating makatabi. Binibiro nyo? Nakasurvive tayo? Nakakapag-Christmas pa tayo? Amen. Praise God. Dahil yan sa kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Ngayon pong umaga, mga minamahal, ay ito po yung ating Christmas message para sa bawat isa po sa atin. At ito po ay matatagpuan po natin sa 1 Corinthians 13:13. Sabi po diyan, there are three things that remain: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Pinamagatan ko po itong love is the greatest gift. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga na napakadakila ng pag-ibig mo. Kaya kami ay nabubuhay. Kaya may Pasko. Dahil mayroong Diyos na nagmahal sa amin. At sa umagang ito, muli naming alalahanin ang iyong dakilang pag-ibig sa pamagitan po ng pagpapahayag ng iyong dakilang salita. At hayaan mo na ang iyong dakilang pangalan ay patuloy pong maitaas, maparangalan sa aming kalagitnaan. God, anoint your servant once again, because without your anointing, I am nothing. Salamat ng marami sa kapuspusan ng banal na Espiritu at sa kakayahang maihayag ko ang banal mong salita. Salamat ng marami. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen and amen. Palakpan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Napakadakila po ng pag-ibig ng ating Diyos. Ang sabi ng Lamentations chapter 3 verse 20 to 20, because of the Lord's great love are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. At ang hindi nagmamahal ng pag-ibig ni Yahweh at ang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Church, ito po isang katotohanan. Tuwing gigising tayo bawat umaga, nakalana po ang pag-ibig, katapatan ng Diyos sa atin. Amen po ba? Hindi natin kayang mabuhay na matagumpay sa mundong ito without the love and compassion and faithfulness of God in our life. Kaya salamat sa Diyos na dakila sapagkat hindi nagmamaliw, hindi kumukupas ang kanyang dakilang pag-ibig. Amen po. Anuman ang nararanasan natin, anumang kinaharap natin, mga problema, sakit karamdaman, kabigatan ng buhay, ay kailanman hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Palakpakan natin misampang ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon pong araw na ito ay ating pong talakayin paano ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. The love of the Father, Son, and the Holy Spirit. Unahin natin yung pag-ibig ng Ama. The Father demonstrates His love for us through giving. Yan po ang ating Ama. Ang Diyos po natin ay mapagbigay. Generous po ang ating Ama. Amen po ba? Napakapalad natin dahil meron tayong Diyos na mapagbigay. Ay sabi dito, God is the giver of good gifts.
Sa James chapter 1 verse 17, ang sabi diyan, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly light. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. So, ang lahat ng binibigay sa atin ay pawang mabuti lamang. Amen po ba, mga minamahal? At sabi nga, all things work together for good for those who love God. Minsan akala na maging ang pagsubok ay mabuti para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Sapagkat alam natin sa Bible, maraming taong sinubok ng Diyos. And after that, makita natin na napakabuti pala ng Diyos dahil sa naranasan nilang mga pagsubok sa buhay. Alam natin, ang mga pagsubok ay ibigay ng Diyos sa atin. Niya tayo sa mga pagsubok ng buhay upang tayo ay patatagin sa ating pananampalataya. Amen po ba? Alam niyo mga minamahal, kaya't nandito kayo dahil tumatag na ang inyong pananampalataya. Amen po ba? The very truth na bakit kayo nandito ngayon, sa dami ng inyong pinagdaanang problema, ay narito pa kayo. Ibig sabihin, matatag na ang inyong pananampalataya. Amen po ba? Kung hindi matatag ang inyong pananampalataya, ay wala na. Babay na. Ayaw ko na. Di po ba? Pero, tanong ko nga ngayong umaga, sino po ba yung dumaan na matinding pagsubok sa buhay? Taas nga po ang kamay. Yung pong dumaan na matinding pagsubok ng buhay. Ayan. At salamat sa Diyos, nandito pa kayo. Nandito pa tayo lahat. Amen. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Amen po ba? At dahil nandito tayo, ay isa lamang katotohanan na tayo ay naging matatag sa buhay natin sa ating pananampalataya. At dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang pinakamabuti sa atin. Sino po ba yon? Sino yung pinakadakila, pinakamabuting regalo ng Diyos sa atin? Si Jesus. He gave His Son Jesus out of love for us. At iyan ay sabi ng John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Mga minamahal, sa talatang yan, makikita natin kung gaano kadakila, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya na kahit isa sa atin ay mapahamak. Nais niya na tayong lahat ay magkaroon ng eternal life through His Son Jesus Christ. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus Kristo upang lahat tayo sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God gave us eternal life through Christ Jesus. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya dito'y makita natin kung gaano kadakila ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos natin na sinasamba. He gave us the best thing, the best gift na pwedeng tanggapin ng tao habang siya'y nabubuhay, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. Kapag tayo sumampalataya kay Yesu Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Tanong ko po ngayong umaga, kayo po ba'y may buhay na walang hanggan?
Therefore, you have received the best gift that you will ever receive. Amen po ba? Nasa inyo na ang pinakadakilang regalo ng Diyos, si Jesucristo na pumipisan sa inyong mga puso. Amen po ba? Palakpan natin minsan pa ang ating Panginoon sa katotohanan yan. Salvation is a gift from God. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi diyan, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang gagawin lang natin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan is maniwala. Ito yung grace eh. Kahit gaano ka kasama, gaano pa kadilim ang iyong nakaraan. At dahil sa habag at awat biyaya ng Diyos, at dahil sa iyong pananampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo, ikaw ay niregaluhan ng Diyos na buhay na walang hanggan. Iniligtas ka ng Diyos sa kapamakan. Dapat papunta tayo ng impyerno, pero papunta tayo ng langit, makakapiling natin ang ating Jesucristo na muling darating at kukunin niyang lahat ang mga nanalig na namatay na, maging yung mga buhay pa, ay pagsasama niya sa kanyang kaharian magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Palakpan natin minsan pa ang ating Panginoon sa katotohanan pong yan. At makita natin na talagang giver ang Diyos natin. Hindi lang niya binigay ang kanyang bugtong ng anak na si Jesucristo. Ang sabi po diyan sa next slide natin, He gives the Holy Spirit to those who ask Him. Makita natin yan sa Luke chapter 11 verse 13. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him. Kung kayong masasama, alam niyo, turing sa atin ni Jesus, masasama. Kasi siya lang mabuti. Amen po ba? Sabi niya, kung tayo nga masasama, ay marunong magbigay ng mabuting bagay. Alam niyo, mga masasamang mga tao, tayo, marunong tayo magbigay, amen po ba, ng mabuti bagay sa ating mga anak. Siyempre, anak natin yan. No po? Ibigay natin yung pinaka-the best para sa kanila. Dahil mga anak natin yan. Sabi niya, gaano pa kaya ang yung amang nasa langit, ibibigay niya Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang Holy Spirit, ito ang the best gift ng Diyos para i-empower dito sa mundong ito. Para bigyan tayo ng kapangyarihan, labanan ang lahat ng tukso, ang persa ng kadiliman sa mundong ito. Without the anointing of God, alam po ninyo, tatalunin po tayo ng kaaway, ilulugmok tayo ng mga problema sa mundong ito. Kaya't kailangan na natin ang anointing ng Diyos, ang banal na Espiritu na pupuspos sa atin upang tayo maging matagumpay sa mundong ito. Because apart from God, we can do nothing, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen po ba? Nagtatagumpay tayo dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinagkakalob niya sa atin upang ma-please natin ang Diyos sa ating buhay habang tayo nabubuhay. Kaya we cannot outgive God. Hindi natin kayang pantayan yung kakayahan ng Diyos na magbigay. We are inferior when it comes to giving compared to God. Ang Diyos ay siya lamang ang makabibigay sa atin ng mga good and perfect. 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 Perfection nagmumula sa Diyos.
Siya lang makapagbibigay doon. Kaya we cannot outgive God. At sabi dito, He gives us food at the proper time. Alam niyo mga minamahal, napakaganda po nito na yung bang pangangailangan natin, hindi lang spiritual, kundi pati yung mga kailangan natin sa physical, ay inaalala ng Diyos ito. Ang sabi sa Psalms 145 verse 15, 16, the eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. You open your hand and satisfies the desires of every living thing. Kita niyo kung gaano mapagbigay ang Diyos. Sabi niya, binubuksan niya ang kanyang mga kamay upang isatisfy niya ang desire ng bawat nilalang sa mundong ito. Hindi lang tayo ang living thing. Amen po ba? Maraming creation ng Diyos sa mundong ito, mga living thing, and yet He satisfies the desires of all every living thing. Kaya napakabuti po ng Diyos. He gives us everything we need. Lahat ng pangangailangan natin ay binibigay ng Diyos. Amen po ba? Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Pag binasa natin sa Tagalog, ang ganda ng translation. Sabi po, at buhat sa kayamanang niyang hindi ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, hindi nauubos. Amen po ba? Ang biyaya, ang kayamanan, ang ating pangangailangan, kayang i-provide ni Lord dahil hindi nauubos ang kanyang kayamanan. Sa dami ng tao at nilalang sa mundong ito, we are billions, and yet, lahat yan ay kayang i-provide ni Lord ang ating pangangailangan. Praise God. Pangalawa po, 3 bagay lang po ito. The Son demonstrates His love for us through serving. Ayan. Kung ang Ama, pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay, ang ating Panginoon naman ay pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen po ba? Jesus came to serve. Matthew chapter 20, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Isa pong napakagandang katotohanan ang inilahad ng Matthew chapter 20 verse 28. Imagine the God, the creator of the heavens and the earth, ay pumanaog dito sa lupa upang hindi paglingkuran, kundi siya ay maglingkod sa atin. Dito natin makita yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, yung puno ng pag-ibig, handa silang mag-serve. Amen po ba? Amen po ba? Handa silang maglingkod. Kasi, kaya gusto nilang mapaligaya, mapasaya ang kanilang mga minamahal sa buhay. Si Jesus, napunta rito sa lupa para tayo maglingkuran upang isatisfy ang desire natin, ating lahat ng pangangailangan. Yung mga tunay na lingkod, sila yung mga punong-puno ng pag-ibig Dahil naglilingkod sila out of love. Amen po ba? Kapag puno ka ng pag-ibig, automatic na yan Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Kapag puno ka ng automatic na yan. Yung ikaw ay maglingkod.
Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Amen po ba? Palakpan muna natin ang ating Panginoon. Ano yung mga ginawa ni Jesus para siya ay mag-serve? Sabi dito, He took the place of the lowliest servant by washing the feet of His disciples. Imagine Jesus Christ, the Lord and Master, ay siya yung naghugas ng paa ng kanyang mga disciples. Na dapat yung mga disciple, sila yung maghugas ng paa ni Jesus. Alam nyo, mapapahiya ang mga disciple na ito kay John the Baptist. Ang sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat dapat magtanggal ng tali ng kanyang sandalyas. Binibiro mo, sandalyas pa lang, sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat dapat magtali ng sandalyas ni Jesus. And yet, si Jesus mismo ang naghugas ng mga paa ng disciples. Hindi siya ang pinaglingkuran, kundi siya ang naglingkod. Dito'y pinapakita yung sa John chapter 13, ang sabi diyan, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Sabi dito, having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. He showed them the full extent of his love. So he got up from the meal, took up his outer clothing, and wrapped it around his waist. After that, he poured out water in the basin and began to wash the disciples' feet, drying them with the towel that wrapped around him. Ang senaryo pong ito, mga minamahal, dapat kapag ang isang tao ay pumapasok sa tahanan ng iba, ay merong pong mga servant na nakantabay na. Kasi ito yung custom o ugali ng mga Jews. Dahil bisita ka, kailangan may maghuhugas sa iyo. At ang maghuhugas nun, yung pinaka-least na pinakamababa ang maghuhugas ng iyong paa. At that night, itunuring ni Jesus siya ang pinakamababang servant sa oras na yun para hugasan ang paa ng mga disciples. Amen po ba? Kayang gawin ni Lord yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Minsan tayo ay napipilitan lamang na gumawa ng mga bagay na mahirap gawin dahil sa ating mga posisyon. Pero si Jesus, Lord and Master and God, Creator of the heavens and the earth, nagawa niyang lumuhod at hugasan ang mga paa ng mga disciples to show the extent of His love. Ang sabi po ng John chapter 10, verse 1, letter B. Ang sabi ng Tagalog Bible, mahal niya ang kanya mga kasunod na nasa libutan at ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Tayo po ang ipapakita ang pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating pamilya. Tayo may sariling pamilya. Paano natin maipita hanggang saan ka ba magmamahal? Kaya bang paglingkuran ang iyong asawa?
Kaya mong paglingkuran ang iyong mga anak kahit ikaw ang boss? Hello? Minsan dahil ikaw ang boss, ikaw ang kumikita, trabaho sa bahay para sa kanila lang yan. Dahil ikaw yung nagtatrabaho. Alam niyo mga minamahal, bilang isang padre de pamilya, kaya kong gawin ang ginagawa ng babae. Para ipakita ko kung gaano kamahal ang aking asawa. Dahil si Jesus, pinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Tayo rin dapat. Dahil mahal natin ang ating pamilya, dapat tayo mismo ang magpapakita ng pagmamahal na yon. Amen po ba? Di natin ikahiya ang gawaing ng babae. Naglalaba, mamalansya, nagluluto, namamalengke. Hindi mawawala ang pagkamacho mo kapag nagluto ka, nagsaing ka. Amen po ba? Alam nyo, ang mga babae, mga asawang lalaki, kapag pinagtimpla mo yan ng kape, grabe ang tuwa nila. Pero may mga tatay na ayaw. Bato-bato sa langit, ang ayaw. Simulan mo na. Ipakita mo. Kailan mo ipapakita ang pag-ibig mo kapag wala na? Kailan lamang nagkaroon tayo ng funeral service. Doon sa Facebook, sabi doon, sa aking kamatayan, ayaw ko na dalhan niyo ako ng bulaklak. Ayaw ko na ibili niyo ko ng napakagandang kabaong. Ang gusto ko, habang ako'y nabubuhay, bilhin na niyo ako ng bulaklak, ng tsokolate. Amen po ba? Kasi pagbatay na, wala na eh. Paano pa niya ma-appreciate yung ginagawa mo? So habang tayo nabubuhay, gawin na natin ang tama. Amen? Ang pinaglilingkuran mo naman mahal mo sa buhay eh. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Palakpan natin ang ating Panginoon. Gusto nyo, arborin nyo ako sa bahay ninyo eh. Tingnan natin kung ano. Si Ivan nga, nagpunta doon eh. Pinagluto ko yan ng ng kare-kare. Pinagtimpla ko ng kape. Kasi kaya ko maglingkod eh. Sabi ni Lord, isa pamuhay natin ang ating naririnig sa Kanya. Amen po ba? Napakasarap po maglingkod, mga minamahal. Wala pong mawawala sa iyo. Bagkus madadagdagan pa. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Naway tumagos sa iyong puso ang mga salita ng ating Panginoon. Lalo na itong Pasko. Magbabasko na. Kalimutan na natin ang lahat. Lahat ng mga hindi magandang nangyari. Matuto tayong magmahal at magpatawad at maglingkod sa ating kapwa, lalo na sa ating pamilya. Amen? Palakpan natin minsan pang ating Panginoon. He took the nature of a servant. Inako niya ang katangian ng isang alipin. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. But, ano mo doon sa kabila, medyo nagkamali dyan. But made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Bagamat siya
hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ito ang humble servant ng ating amang nasa langit na si Jesus Christ. Na sabi niya dito ay hindi niya nagpilit kasi magkakatawan tao siya. At hindi lang maging tao, kundi maging alipin. Pinakamababang uri ng taong nabubungay sa mundong ito ay ang alipin. And yet, Jesus Christ took it to Himself. Inako niya ang isang katangian ng isang alipin. Alipin ang Panginoong Yesus, ang ating tagapagligtas, ang Creator of the heavens and the earth. Ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan ay naging alipin nung siya'y bumaba dito sa lupa dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi masama ang maglingkod sa kapwa. You are like Jesus when you serve others. Amen po ba? Pinakita mo na disciples ni Jesus kapag ikaw ay nagmamahal, kapag ikaw ay naglilingkod. Ipinapakita mo na ikaw ay tunay na disipulo ni Jesus Christ. Amen po ba? Bakit? Ganon din kasi ang ating Master. Ganon din kasi ang ating Savior, ang ating Lord, ang ating Diyos. Kaya niya ipapakita being an example para tularan natin siya. Mahirap bang magpakababa? Kapag puno ka ng pride, mahirap talaga. Kailangan madurog ang pusong yan. At si Jesus lang makakagawa nun. Ang pwedeng magbago ng puso mo. At sabi po dito, the greatest service that Jesus gave to us is to die at the cross for the forgiveness of our sin. Ito raw po yung pinakadakilang ginawa, paglilingkod ni Jesus nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay upang ang bawat isa sa atin na nagkasala sa mundong ito ay magkaroon ng kapatawaran. It is through Jesus Christ's death at the cross that we have forgiveness. Kaya tayo napatawad dahil isinuko ni Jesus ang kanyang buhay para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yun po kasi ang kabayaran eh. A sinless Lamb of God. A sinless offering. A sinless blood. At yun ay kay Jesus lang. Wala nang ibang sacrifice. Perfect sacrifice. Kundi si Jesus, the Lamb of God that take away the sins of the world. Amen po ba? Romans 8 verse 5, ang sabi niyan, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Sabi diyan, nung habang tayo nabubuhay pa sa kasalanan,
kusang loob na binigay ni Lord Jesus ang kanyang buhay para sa lahat ng makasalanan sa mundong ito. And that is the greatest sacrifice that Jesus has done for us. Yun ay nangyari sa cross of Calvary. The cross reminds us of the great sacrifice of God for His Son Jesus Christ para sa sanlibutan. Kahit yung pag nag-EGR tayo, kakaiba, hindi po ba? Kasi pag nakapag-uusapan na po ang cross, ang blood, ang death, ibang topic po yun, kakaiba po ang galaw ng banal na Espiritu. Because that is salvation of mankind. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Praise the name of Jesus, the greatest sacrifice that God has offered for the mankind, the death of the Lord Jesus Christ. Ito ang pinakadakilang serbisyo ng Panginoon dito sa lupa para sa ating mga makasalanan. The name of Jesus Christ. Hallelujah. Pangatlo po, the Holy Spirit demonstrate His love for us, pouring out His love for us. Ipinakita ng banal na Espiritu ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbuhos ng pag-ibig niya sa ating mga puso. At iyan ay makikita natin sa Romans chapter 5 verse 5. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Sabi niyan, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. So ang banal na Espiritu, ang sabi dito sa Tagalog Bible, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. So ito yung role ng banal na Espiritu. Kung ang Father is the giver of good gifts, Jesus served us for our salvation by dying at the cross. The Holy Spirit poured out the love of God into our hearts. Amen po ba? Upang yung mga taong kanyang iniligtas na magpapatotoo, mag-witness, punong-puno sila ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Kaya't sabi dito, ibinuhos eh. Pag ibinuhos, sobra-sobra. Amen po ba? Ganun magbigay ang Diyos. Buhos. Amen? Ibuhos mo sa banda dito. Nami-miss na natin yun. Ano man pamagat nun? Ay, buhos mo nga talaga. Ay, ganun si Lord eh. Ibinubuhos ang kanyang biyaya. Ibinubuhos niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Di po ba? Inaawit lang natin yung ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? At tayo galak na galak kapag naririnig natin yun, yung katotohanan yun. Dahil ang katotohanan siya magpapalaya sa atin. Amen po ba? Palakpan natin minsan pang ating Panginoon. The Father and the Son send the Holy Spirit to fill our lives with love and to enable us to live by His power. So ang Ama at ang Anak ay sinugo nilang banal na Espiritu para punuin tayo ng kanyang pag-ibig
at ng kanyang kapangyarihan. Next slide, please. Diyan sa Acts chapter 1, verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Yun po yung binabanggit ko po kanina na bago tayo maggamit ng Diyos mightily, kailangan ibuhos niya ang pag-ibig niya sa atin at ang kanyang kapangyarihan, ang Espiritu. Next slide, please. God's love and anointing is inseparable. Ano pa yung nakasulat dyan? Anointing is nothing without love. Wala palang kwenta yung anointed ka, pero wala kang pag-ibig. Amen po. Inseparable po yung dalawa na yan eh. At yan ang sinasabi ng Bible, that anointing without love is nothing. Saan natin matatagpuan yan? 1 Corinthians chapter 13 verse 2. Ito po, basahin po natin. "If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountain." Anointed po ba? Anointed ba? That can move mountain, but have not love, I am nothing. Kita niyo? Ang Bible po ang nagsasabi. Amen po ba? Ang puro anointing. Kailangan mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga lahat ng gagawin natin to, dadaan muli sa apoy. Pag walang pag-ibig, wala. Sayang lang. Para ka bang nasa bahay, naghugas ka ng plato, nakasimangot ka. Naghahain ka, nakabusangot ka. Baliwala. Kahit anong sarap ng pagkain, pero pag nakikita na yung mukha mo, wala nang gana yung kakain. Masarap yung pagkain, pero puno naman ng pighati yung naghahain. Kailangan mapuno tayo ng pag-ibig. Amen po ba? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Without love, we are nothing. Pagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Sabi nga dito, "Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos," ayan. Wow, napaka-anointed ng preacher. Pero pagkatapos, ikaw kanina, hindi maganda yung kanta mo. Ako, imbis na mapagpala yung song leader, nawalan ng gana, nag-backslide na dahil sa pastor. Bakit? Walang pag-ibig. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umaunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tatandaan po natin mga minamahal sa ating paglilingkod. Ang paglilingkod natin na walang pag-ibig, walang kabuluhan ang iyong ginawa. Amen po ba? Kung ikaw ay napipilitan lamang, walang pag-ibig yun dahil pilit lang eh. Ang pag-ibig ay kusa.
ibigay ito. Amen? Pero kapag, kaya nga sabi nga sa ating God's love a cheerful giver sa Tagalog. Yung hindi napipilitan kundi kusang loob. Kaya nga yung ating mga tithes and offering, kapag sa pilitan lang ito, walang pag-ibig. Ano sabi ng Bible? Walang kabuluhan. Kaya lahat ng ating gagawin, dapat ito'y udyok ng pag-ibig. Amen po ba? Madaling magsabi ng I love you. Pero galing naman sa ilong. Sa nguso. Pero hindi sa puso. Sa totoong buhay lang talaga. Kapag hindi mo nasanayan yung magsabi ng I love you, napakahirap po talaga. Di po ba? Gaya sa text niya. Kung kayo hindi marunong, lalo na sa mahal nyo sa buhay, I love you. Kapag hindi nakasanayan yun, wala yung inahanap yung I love you talaga. Wala. Kasi hindi ka totohanan nagmahal. Kasi yung totohanan nagmahal, saglit lang yan. Madali yan, ibigay. Amen? At hindi lang pakitang tao. Talagang nagmumula yon sa puso natin. Amen po ba? Without love, we are nothing. Because God is love. Amen? Palakpakan natin minsan pang ating Panginoon. Next please, when we are filled with the Holy Spirit, we are full of love. Ang sabi ng Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love. Unang-una, love. Kaya tayo punong-puno ng love kapag ang banal na Espiritu ay pinuspos niya tayo. Kaya ang mga Kristiyano ay, ang sabi ni Jesus, you are my disciples if you love one another. Ang tanda ng pagiging disipulo ni Jesus ay kapag ikaw ay nagmamahal. Amen po ba? Kaya't kailangan mapuspos tayo ng banal na Espiritu para mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Dahil doon niya ibubuhos ang kanyang pag-ibig. Kaya expected na ng Diyos sa bawat mananampalataya na ikaw ay puno ng pag-ibig dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Ang mga anak ng Diyos, ang tunay na mga anak ng Diyos ay mapagmahal, mapagpakumbaba, mapagpatawad, mapagparaya, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun ang buhay ng isang Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu. Amen po ba? Sinasabi natin minsan, nalaglag yung prutas. Yung prutas. Madalas nalalaglag ang prutas ng mga Kristiyano. Next, please. The Holy Spirit fills our lives with love to enable us to love God and others. Makikita natin yan sa Matthew 22 verse 37. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Next.
This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Diba? So the Holy Spirit fills our lives with love to enable us to love God and others. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos pag hindi tayo pinuno ng pag-ibig ng banal na Espiritu. Hindi natin kayang mahalin ang iba kundi tayo pinuno ng banal na Espiritu ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't ang lahat ng lingkod ng Panginoon, kailangan nila ang pag-ibig para mahalin nila ang Diyos at ang kanilang kapwa. Dalawa lang naman ang ating aabutin. Una, ang Diyos. Pangalawa, ang ating kapwa. Amen? At maabot lang natin sila, paglilingkuran natin sila sa pamamagitan ng pag-ibig, which is the greatest gift. Amen po ba? Palakpan natin minsan pa ang ating Panginoon. At sa ating conclusion, 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, higit sa lahat, love each other deeply. Bakit? Because love covers over a multitudes of sin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So, ang solusyon pala sa bawat mistake ng iba, pag-ibig. Amen po ba? Kapag galit na galit ang asawa mo, ang isukli mo ay pag-ibig. Amen po, pagmamahal. Amen po ba? Yun lagi nating isusukli. Kasi above all, love each other deeply. Kailangan malalim eh. Hindi mababaw. Mapusyaw, sabi nga. Kapag nagmahal ang Diyos, deeply kasi eh. Di po ba? So, kailangan pag-ibig naman natin ay tapat, malalim. Yan ang pag-ibig na dapat ibigay natin una sa lahat sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo na, mga minamahal. Awitin natin yung ang Diyos ay pag-ibig. Sa ating buhay ng
Ang siyang sumako, ang siyang sumako sa ang pagsuyo, ang pagsuyo, ang kakaroon pag-ibig, ang natin ng pag-ibig, magmahalan tayong magtuman, at kung tayo'y bito ay makibuti na may Diyos tayo ng magkakayang sa likas ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan, at kung tayo'y bito ay makibuti na may Diyos tayo ng Church, sa ating napag-aralan, ang sabi doon, napakadakila ang pag-ibig ng Ama at ito'y pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay. Ibinigay niya sa atin ang pinakamabuting bagay, pinakadakilang bagay, the best, ang binigay ng Diyos sa atin nung siya'y magbigay. Lahat ng pangangailangan ng tao ay binigay ng Ama. Ang ating physical, spiritual, emotional, lahat ng iyon, pinaka-the best ang binigay ni Lord. Kung ano meron ka, mula yan sa Panginoon. Binigyan ka niya dahil mahal ka niya. At higit sa lahat, binigay niya yung pinakadakilang regalo, ang kanyang anak na si Jesus, upang tayo'y maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Matapos niyang ibigay kanyang anak, ibinigay niya rin ang banal na Espiritu, upang sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ibuhos ng Diyos ang pag-ibig sa ating puso. Kaya tayo ay mga anak ng Diyos na mapagmahal, una sa Diyos at sa ating kapwa. Napakadakila ng pag-ibig ni Jesus at ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nung namuhay si Jesus sa lupa, siya'y naging alipin. Yung ginagawa ng pinakamababang alipin ay nagawa ni Jesus. Ang pinakamaruming bahagi ng tao ay ang kanyang paa. Ay nilinis ni Jesus para ipakita ang kanyang extent of love. Kung gaano niya kamahal ang kanyang mga disipulo, ang lahat ng nananalig sa kanya. Naglingkod si Jesus sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, gawin din ninyo ito. In-expect ni Jesus bilang mga lingkod niya, bilang mga disciple niya, bilang mga anak niya. Let us follow the example of Jesus.
Pasko, nawa, maipakita natin sa ating mahal sa buhay, lalo na sa ating pamilya, ang ating pagmamahal. Bago matapos ang taon, nais ng Diyos kung anumang mga hindi pagkakunawaan, kung meron mang unforgiveness, kung meron mang mga pag-aawayan, di pagkakasundo, tapusin natin to. Hayaan natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig na binigay ng Diyos ang siyang lumutas sa lahat ng mga kabigatan natin sa buhay. Nais ng Diyos na maging masaya tayo ang ating buong sambahayan. Napakasarap ang isang pamilya na nagkakaisa, nagmamahalan. Kahit anong lakas ng bagyo, kakayanan natin to kapag tayo nagkakaisa at nagmamahalan. Amen po ba? Kaya kung binigay ni Lord ang the best, bigay din natin the best natin na pagmamahal at paglilingkod. Simulan po niyo simula sa oras na ito. Mahalin niyo ang mga taong nakasugat ng iyong puso. Anong malay ninyo yung mga kasama niyo sa bahay? May mga dinaramdam dahil kulang sa pag-ibig. Minsan din natin alintana dahil akala natin parang normal lang. Pero meron palang dala-dala ang ating mahal sa buhay. Nakabigatan. At habang may panahon, may pagkakataon, bakit hindi natin ibigay ang pinakamainam para sa kanila, para sa ating pamilya? Ang Pasko ay panahon ng pagbibigay. Dahil ang Diyos ang unang nagbigay. Binigay niya ang pinakamainam. At nais ng Diyos, ibigay natin ang pinaka-the best natin. Ang banal na Espiritu, ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig nung ibuhos niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Upang tayo makapaglingkod, upang tayo makapagmahal sa Diyos at sa ating kapwa. Without the love of the Holy Spirit, without the love of God, ang sabi ng ating pinag-aralan, wala tayong kabuluhan. Gawin natin makabuluhan ang Pasko ngayon. Amen po ba? Gawin natin makabuluhan ang ating buhay, ang ating relasyon. Gawin natin makabuluhan ang ating pagsama-sama dito. Amen po ba? Mapuno tayo ng pag-ibig ni Jesus. Yan ang susi. Ang susi ng lahat ay pag-ibig. Amen po ba? Amen po ba? Yan, sabi nga, yan ang nagpupuklod sa atin, sabi ng awit.
Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa atin. It's love that unite us. Ang sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Dapat iisa tayo. Sa church, sa family, saan man tayo maparoon, kailangan may pagkakaisa. Naway, sa bawat pamilya, mapuno tayo ng pag-ibig at pagkakaisa. Huwag natin sayangin ang mensahe ng Diyos. Isa pamuhay natin to. Sapagkat only when we follow Christ, when we obey His word, doon lang po dadaloy ang pagpapala sa ating buhay. Nawa, anumang di pagkakunawaan ngayong araw na ito ay putulin na ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dakilang pag-ibig. Beloved, let us love one another. For God is love. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, namnamin po natin ang awit ito, ang mga katotohanan. Magmahalan tayo't magtulungan, Ang awit na ito'y puno ng katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. na may Diyos tayo Nagmamahal. For the last time, at ang Diyos natin ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katuruan ngayong araw na ito. Napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Ibinigay mong lahat. Ang pinakamainam para sa amin. Ang iyong anak na si Jesus ay pinaglingkuran kami. Ang kanyang pinakadakilang paglilingkod ng kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kapatawaran at katapusan. Salamat sa banal na Espiritu na naparito upang ibuos ang pag-ibig ng Diyos at bigyan kami ng kapangyarihan para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At ihahayag namin ang magandang balita sa pamamagitan ng pag-ibig at anointing ng banal na Espiritu. Sapagkat yun ang pinakamainam, the best way to share the gospel, the love of God, and the anointing of the Holy Spirit. Salamat ng marami, Panginoon. Pagpalain pong bawat pamilya, bawat individual na naririto. Nawa kami ay mamuhay na puno ng pag-ibig. Dahil ang Diyos namin ay pag-ibig. Ang Diyos namin pinaglilingkuran ay pag-ibig, puno ng pag-ibig, may dakilang pag-ibig. Pag-ibig na hindi nagmamaliw. Pag-ibig na mapagparaya. Pag-ibig na nagpapalaya sa lahat ng nilalang
na namumuhay sa kadiliman. Salamat ng marami, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo na ibinuhos ng banal na Espiritu sa amin upang kami mabuhay na naayon sa kalooban mo. Pagpalay mo po ang bawat pamilya na naririto. God, provide for them in the name of Jesus. Ano man pangangailangan nila, Panginoon, ang sabi mo, God, give us everything that we need. Hallelujah. Ang Diyos ay ibinibigay niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo magkukulang. Hallelujah. Dahil hindi nauubos ang kayamanan ng Diyos sa langit. Hallelujah. Lord, salamat sa mga katotohanan ito. Lagi kang may provision sa amin. Sa bawat araw, you can give us our daily bread, Lord. Hallelujah. Oh God, salamat ng marami. Pagalingin mo ang mga sakit karamdaman. Hallelujah. Anumang sakit karamdaman na meron ang iyong mga anak sa oras na ito, sinasawata namin ang lahat ng every sickness and disease in the name of Jesus. We rebuke them in the name of Jesus. And Lord, we just speak your healing power in Jesus' name. Hallelujah. And God, maging lahat ng ginapos ng kaaway, that every chain will be break today in the name of Jesus. In the name of Jesus. At Lord, ang salvation ay dumating sa aming mga mahal sa buhay. Ang mga mahal namin sa buhay na wala pang kaligtasan, na hindi pa nagsusuko ng mga buhay, today, God, hallelujah, tinatanggap namin ang kanilang kaligtasan. We receive them, Lord, in the name of Jesus. We declare it, Lord, in the mighty name of Jesus. There will be salvation upon our loved ones. There will be reconciliation. There will be breakthroughs in our family. In the mighty name of Jesus, God. At salamat po ng marami, Panginoon. Sa lahat ng bagay na ginawa mo ngayong umaga, uuwi kami. Puno kami ng pagpapala, puno kami ng tagumpay, higit sa lahat, puno kami ng dakilang pag-ibig ng Diyos na buhay ng Israel. Salamat ng marami. Ito pong aming panalangin na may pananampalataya. Pasasalamat sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po'y magsabi po ng Amen and Amen. To God be all the glory. Advance Merry Christmas po sa ating lahat.